So, yung next natin, yung stock update naman tayo. Ayan. So, let's start with SEC. So, for SEC, may gap down kasi ito, yun. Nalaglag din, nag-hold sa may support. Nalaglag, guys. Ayan. So, ngayon, ang tinitignan natin yung mga ano niya rito. Yung possible trend line natin sa baba. We have 1, we have 2, we have 3, we have 4. Ayan. So, tingnan natin ano for this one. And maybe sa taas, since nakapaglagay na tayo before nun, ano. So, siguro kahit dito lang tayo mag-observe for now, no. Ayan. So, I still considered naman tong triangle pattern, no. Ayan. So, right now, sideways. Diba? Ayan, no. At medyo, kumbaga, sumisikip yung kanyang itsura. So far, pwede malaglag to as daw as 29. Somewhere here, 29.7. Pero yung ano natin dito, support, ayan sa horizontal, pwede malaglag sa 28.9. So, pwedeng ganito yung mangyari for SEC, ano. So, i-save natin. Ayan. So, let's see yung support. So, on support, still the same, 31.6. Then, sa daily chart, silipin natin yung 200. So, medyo nanganganib to. Tingnan natin ano kung mag-hold or kung ganito yung magiging itsura. Ayan. May mga close dun sa baba ng 200 eh. Pero, kung titingnan natin, marami tong mga mga gap down, guys. Kaya ano to, delicates. Ayun, no, gap down, gap down, gap down. Ayan. So, kung may mga gap down na ganyan, pwede malaglag hanggang dito yan. Tayo sa area na to, no. Ayan, kaya for now, observe muna tayo for SEC. Wala eh. Maraming mga gaps to, no? And still sideways. Yung sinasabi natin palagi. Ayan. So, typical ano to. Sideways, guys. Ayan. And of course, magiging bullish to pag nakapanik sa 36. Next. DMC. Looks bearish na, guys. Okay. Looks bearish. And still, buhay pa naman yung ano natin, sinabi natin, update before. Yung trend line. And as well, yung support natin, ano. Trend line saka support. So, yung support natin sa horizontal, 10.7. Then, yung sa may trend line, so maybe pwede tayo mag-adjust ng konti, 10.5. Ayan. Since dumadasog yung ano natin yung sa may candlestick, no? So, it means yung trend line yan is madadasog din, no? So, ayan. Save. So, wala na makakaiba rito. Same pa din. Ayan, sa may 200, may confluence tayo dun sa may horizontal. Ayan, kaya pwedeng malaglag dito. Pero kung mag-hold, ayan, kasi kung papansinin natin, medyo nagbabounce na rito, yun. Ayan, o. O, diba? So, medyo nagbabounce dito, guys. Ayan. So, kung mag-hold, possible, ano ulit tayo. Papanik ulit. Ayan. So, possible ganun, ano.
Pero kung hindi guys, since mukha namang bearish to, ayan, tapos pabagsak pa rin yung kanyang stock. Tingnan natin kung may hit to, no? Ayan. So, pwedeng may hit yan, of course. Ayan, tapos LTG. For LTG guys, okay, pula na siya. Since nung nag-rally, ano, eto yun, no? So, breakout, then, ayan. Since resistance kasi to, na makakonsider yung area na to. Ayan, kaya medyo namula siya, no? Ayan. So, tignan natin. It may be possible yung support. 9.7 I think. 9.7 guys. Check natin sa daily. Ayan, para mas makita natin. 9.7. Ayan, so possible nga dito, no? Short term support for LTG. Somewhere here. Ayan, sa area na to. 9.7. Ayan. Save na natin yan, no? Okay. Next, PLDT. Ayan. For PLDT, nag-rally na ulit. Goods. So, solid yung kanyang, ano ngayon, candlestick sa daily chart, ano? And as well sa weekly. Wag lang mabubuhusan. And yung, of course, yung target natin dito sa 1.6. Ayan. So, next target 1.6. Then, possible next dito na, no? Malapit sa 1.7, 1.8. Then, yung ceiling, of course, ito yung ceiling niyan. Nasa 1.9, ano? Ayan. So, yun po yung ceiling natin for TL. Tapos, yung kanyang structure, sideways. Pare-parehas lang halos, ano. Ang medyo kakaiba lang yung ano DMC ba yan? O parang yun nga. Yung kakaiba yung itsura. Then sa daily, check. So, same lang din. Looks good. Ayan. Next natin, Ayala Land Ali. Ayun, so nag-bounce goods to at hindi na dumiretso dito, no? Sa may 27, ito na kasi yung next stop ayan. So far naman, kung titingnan natin, ano siya, no? Mukhang sideways talaga. So far yung kanya itsura. So maybe ganito yung itsura niya, no? Ayan. Okay. Ayan, pero tingnan pa din natin. Let's see guys, ano? Ayan. So it means same pa din yung concept natin ng ano, no? Yung sa mga resistance natin. Same pa din. Ayan, so wala tayong babaguhin dun, no? Ayan. Save natin. Ayan, para meron tayong reference. Then sa daily chart, so possible mag-retest ulit dito. And tingnan natin kung mag-breakout na talaga, no? And kasi yung last time na nag-breakout, di na sustain. Nalaglag lang din, ano? July 30 nalaglag Ayun, tapos dumire-diretso na. Nung nagkaroon ng ano, no? FAD. Okay, so last. Globe. Okay, so retest na ulit sa may
resistance for globe, huge, very huge. Ayan. Kaya kung titingnan natin, of course pwede nang mag-take profit, no? Bakit? Kasi resistance na to. So ito na yung pinaka ceiling niya, no? Kung titingnan natin yung kanyang history since ano to, 2018, 19, ayun, no? Ayan, tapos nag-shoot up nga yung price noong pandemic, no? Ayun, no? Then nalaglag din noong 2022 na. Medyo ano na to eh. Kumbaga nag-subside na yung ano, yung COVID, ano, 2022. Ito na yun, yun. Babagsak. Tapos 2023, ayun na. Bumalik na ulit dun sa may ano niya, sa bottom. So for now, crucial to kung magbe-breakout. So kung iti-trade nyo yung breakout, let's wait muna mag-breakout tapos mag-throwback. Ayan, no? Ayan, kasi pwede malaglag ulit to sa baba eh. From here sa may resistance 22, tapos hanggang dun sa baba 1740, ano? Okay, malapit dun. So ilang ano yan? So ilang percent? 23%. Ayan, so medyo malaki rin. Ayan. Then sa daily, check natin. Goods pa. Yes, tignan natin ano kung magbe-breakout.